Magpapakapagod na naman ang Momshi for today's video, pero bago ang lahat ng yan, syempre kakain na muna. So dito nga pala sa aming food cabinet, eto, at meron ng almusal na nai-ready si Pinggoy. May konting tirang scrambled egg, corned beef, and dito nga pala nakalagay yung mga kutsara namin. Bali nakahiwalay yung mga pang kids at saka dito sa mga stainless. Timpla na rin pala ako ng kape at saka gatas ng mga bagets, kasi kapag wala akong nabibili ng mga fresh milk or full cream milk, tinitimplahan ko sila gamit yung pinadalang gatas sa amin. Or nakuha na nga tayo dito ng kanin, pero bago ang lahat ng yan, syempre saan nilalagay ang kanin? Plato muna ang kukunin. So yes, induction cooker na nga ang gamit namin, and yung brand yan, Zolele. And so for ilang buwan na rin namin gamit yan, and okay naman siya. Tinitimplahan ko yung mga bagets na mga powdered milk. Kailangan muna doon sa babasagin na baso. And since may mga times na hindi naman talaga nila nauubos yung ganito karaming isang baso, so hinahati ko na yan. So pag alam ko na medyo warm na nga yung gatas nila, tsaka ko lang siya ililipat dito sa mga plastic cups nila. Late na ako nagising, pero bago pa man din yan, nakakain na pala yung mga anak ko. Tapos si Kowa, pumapapak pa ng granola nandun sa kwarto, tsaka nag-request, "Mami, can I drink my milk na nga?" Kaya naman eto, pinasok ko na nga dito sa kwarto yung kanilang may inom na gatas. Sana na lang din naman sila manood dito sa projector. So habang medyo busy pa nga yung mga bagets doon, dito naman ako sa labas dahil kailangan ko nang alisin lahat ng mga pinaglalabahan ko kahapon. So tuyo naman na lahat ng ito, and ang goal ko talaga ay matupi ko nga itong mga ito, maisalansan, mai-arrange doon sa kanya-kanyang lagayan namin ng damit. Pagpasensyahan nyo na rin at huwag nyo nang pansinin na meron pang naka-expose na underwear dyan. Diyos ko naman, hindi ko kasi namamalaya na masyado maiksi pala tong shorts na suot ko. Pero usually talaga pag mga undies, gusto ko talaga yung matataas. Ito nga palang kortina na nandito sa may gate namin. May mga times na nagtatanong ng link yan. Wala pong link yan kasi lumang kortina yan ni Papa noon pa. So wala akong may bibigay na link. Pero ang ganda niya na. Hindi na muna ako maglalaba today dahil ang laman lang naman ng laundry basket. Yung mga pinaghubaran namin kagabi dahil gabi na ako naligo. Tapos pinaliguan ko na rin yung mga bata bago kami nagsitulog. Alam mo, may mga times din talaga na kapag ganito na tuyo na yung mga damit, may mga times na hindi ko agad talaga yan nakukuha. Pero ngayon, parang sipag-sipagan talaga ako na gusto ko maging maliwalas nga dito. Dahil meron din palang pupunta dito sa bahay, if not today, tomorrow. Kasi nga, yun yung bagong tenant. Gusto niya makita personally yung cabinet sa kusina and yung iba pang mga nakadrill na cabinet dito na pwede niyang mabili. Kaya ganun, no? Kapag alam mo merong kang bisitang paparating, parang talagang mag-e-effort ka talaga kasi hindi mo naman personally kilala yung mga pupunta. Pero may mga times naman na kapag sobrang close namin yung pupunta sa bahay, okay lang kahit ano yung maabutan nila dyan, bahala na sila. Hindi ka na matatakot ma-judge. Ganito marami akong kailangan gawin sa buong araw. Gusto ko talaga, umpisa pa lang, breakfast pa lang, heavy meal na talaga. Kasi diba may mga times na kapag nagsimula ka ng mga gawaing bahay, tapos ginanahan ka, iba na rin siguro yung dala ng adrenaline rush na tipong may mga times na hindi mo na may isip na kumain ng tanghalian or mag-snacks man lang. Gusto mo tuloy-tuloy mo nang matapos lahat ng mga gawain mo at marami kang ma-accomplish na mga trabaho or chores sa buong araw. Patigil pala ako dito sa pagtutupi dahil merong delivery tayo dito at kung ano nga ba iyon, eto nga pala siya. Alam mo ba, mabait kasi yung nagde-deliver sa amin. As in, kabisadong-kabisado niya na kapag wala kami dito sa bahay, alam niya kung saan niya dadalhin, which is doon nga sa gate kung saan nakatira si Papa. And nagsabi na rin ako kay Kuya Rider na, "Kuya, wala na po kami dito sa mga susunod na araw." Tapos nalungkot siya, sabi niya, "Ay, sayang naman." Kasi usually kapag nagpapadeliver nga ako sa kanya, lalo na kapag mga paid na mga order online, hindi na ako nagpapa-COD. Bayad na siya. So, mabilis daw kasing mag-deliver sa amin. At saka most of the time, yung mga na-i-deliver niya nga, free product sample. So, wala na talagang kailangan antayin pa na magbayad, magsuklian, ganyan. Less hassle ba? Ito na nga pala lahat ng mga pinagtutupi ko. Mukha lang ang bilis ng mga pagtutupi ko. Pero sumakit talaga yung likod ko kasi ang dami kaya yan. Next naman na kailangan kong gawin ay ipagpapasok itong mga ito. Tapos pagpasok ko sa kwarto, kasi nga kailangan ko iligpit itong kutsyon, diba? Napansin ko na yung granola na kinakain ni Kowa na snack at saka yung gatas natapon dito malapit sa kutsyon. Nakaka
nakakainis talaga kasi ibig sabihin maglilinis na naman ako. So anyway, ayun nga, nagpatulong na rin ako kay Pinggoy na ipasok yung ibang mga damit dito para maisaladsan ko na maayos. Rearrange ko na rin yung drawer ng mga bata kasi usually yung mga drawer lang naman nila, damitan nila ang madumi. So buy muna tayo para dito sa aming kutsyon dahil yung na-deliver kanina, bagong kutsyon po namin yun. Pero yung pinili ko kasi, same size lang na ganito, queen size. Kasi nung nagpunta nga ako dun sa lilipatan namin, meron siyang existing na bed frame. Tinanong ko yung landlady ko kung anong size nun. So, ang tingin namin, queen size. So, even though sana nga may option ako na mag king size, pinili ko muna yung queen size and hopefully kapag nagkaroon pa ng chance makapili tayo ng king size So anyway, eto nga palang ginagamit kong Kosova na spring mattress. Tinanggalan ko na muna siya ng cover para malabhan ko rin siya. At saka itatabi ko kasi ito kasi alam mo, ang bala ko talaga ibenta ito dahil magkakaroon nga ako ng bagong same size lang din naman. Pero kasi naisip ko kapag nakalipat kami tapos merong makikisleep over, at least meron kami maipapagamit na higaan kahit sa sala sila, at least mga naka-spring mattress sila, di ba? Tara! Sabi rin parang few years ago, tiis-tiis talaga kami sa kutsyon namin na binaha, maliit, manipis, tapos ngayon parang doble-doble pa nga, grabe din talaga si Lord sa mga pa-plot twist. So anyway, meron ako ditong semi-double, tapos itong queen size. Meron kasi ako natanggap na ganito kalaking plastic na perfect talaga dahil maglilipat nga kami o kaya kung meron kayong mga kutsyon na ayaw nyo na aalikabukan, pwede kayong bumili ng ganyang kalaking plastic. Ilalagay ko yung link niyan sa comment section at saka sa comment section, tsaka paulit-ulit sa showcase ko. Kasi kita mo naman, dalawang kutsyon yan. Kasyang-kasya. Tapos feeling ko nga, kasya pa yung isang kutsyon ni Papa na naandun sa kanya. Kasi naisip ko, ayoko maalikabukan, madumihan, itong mga ito. Once na maglipat kami, kaya talagang gusto ko nakasecured yung mga kutsyon. Alam mo, ang struggle talaga nito. Habang nililipat ko siya kasi ang bigat niya talaga. Ewan ko ba naman, nagpapaka-strong independent ako. Ayoko talaga tumawag kay Pinggoy para magpatulong. Gusto ko talaga kayanin ko to. So anyway, ayan nga palang sizes ng mga kutsyon namin. Like yung thickness niya nasa 8 inches yung mga yan. Alang din talagang medyo maigsi itong aming queen size na kutsyon. Gawa ng 'di ba ilang buwan nga yang na-compress dahil dati ang pwesto niyan at saka yung mga damitan namin nasa iisang side. So talagang na-deform yung aming kutsyon. Kaya medyo as you can see, ganyan siya, patumba-tumba, hindi katulad nung isa naming kutsyon na talagang straight talaga. So kasalanan ko talaga. Pero as far as yung mga spring mattress ko, ano marirecommend ko, it's either Kosova or Forniso. Magaganda talaga, hindi maalog, hindi mo mararamdaman yung spring niya. So, all goods talaga yung Kosova at saka Forniso. So, eto yung mga spring mattress, mga extra bed na gagamitin natin or ilalagay sa guest room. Ito. Ilalagay ko muna siya dyan sa likod ng aming mga damitan. So, ayan yung itsura niya. Mas okay siya for me dahil naka-plastic na, at least once na maghakot, I think ang gagawin ko na lang is ititape ko na lang yung pinakadulo niya para hindi talaga madumihan. And then, gagawin ko ng paraan para magkaroon ng handle nga. Gamit lang yung scotch tape or packing tape. Nagawa ko na yun dati. So, ayun magagawa ko rin yun this time. So, kailangan ko lang din pala pagpalitin ng pwesto ito kasi, di ba nga, ipapatong ko pa yung isang maliit na sofa. So, mas better kung itong mataas na kutsyon ay nakaharap doon sa pader. Kaya talaga gusto ko as much as possible, medyo marami kaming kutsyon na extra para kapag may bumisita, komportable sila. Kasi, for a few years, lagi kaming may mga times na nakiki-overnight sa iba't ibang bahay. Siyempre, kapag gusto makipag-banding na matagal, overnight. Pero as much as possible, gusto ko maging komportable sana sila kapag andun sila sa bahay. Once na mailagay ko na nga itong 2 megabox na cabinet, hindi mo talaga mapapansin na may mga kutsyon pala dyan sa likod. Kasi even yung mga anak ko, hindi nila napapansin yan dahil nga kapag bukas mo ng pintuan, ang makikita mo na lang agad is itong dito sa area. Tapos ito nga pala yung folding na laptop table. Yan yung pinapatong ko sa dati naming megabox na drawer. Kasi may nagtatanong, ano ba yung pinapatong mo dun sa megabox drawer para hindi lumundo? Yun po yun, bamboo table foldable, nasa 60 centimeters ang sukat. Mukha lang din mabilis, pero ang tagal ko kaya nakipagpuksaan dun sa mabibigat na kutsyon. At dahil clear na nga dito, kailangan ko lang mag-extra linis pa, walis-walis. So, eto na nga pinapasok ko na rin kay
kay Pinggoy itong bago nating kutsyon from Kosovo. So magwawalis lang muna ulit ako dito sa area kung saan ako mag-film, and then nilabhan ko na rin pala yung cloth nitong mop. So meron din yung bleach, and papasadahan muna natin ng mop ito. And baka may magsabi, dapat kasi yung unboxing mo ng mga ganyan sa labas para yung dumi hindi pumasok. Understandable naman. So may mga times din kasi na kailangan mong mag-unboxing talaga na ang gusto mo, maayos naman yung background mo. Kung i-unbox ko yan doon sa may labas namin, medyo nakakalatan ako sa itsura, lalo na yung sahig. Basta yung sahig sa may labas, sa may laundry area, hindi na siya ganun kaganda unlike nung bagong lipat kami. Well, anyway, so ayun na nga, kaya nga ang ginagawa ko, nagmamap na lang ako dito ng may bleach para naman ma-disinfect ang sahig after mag-unbox. Nilinis ng filter ng aircon, ng electric fan. Biniling ko na kay Pinggoy yan kasi ayoko nga magkalas-kalas. Gusto ko siya na yung masikaso nun. So, eto yung bago nating kutsyon. Pero kasi may lakad kami. So, hindi ko na muna siya lalagyan ng bedsheet dahil nagmamadali na nga kami. So, saan nga ba kami pupunta? Doon lang sa kabila. Nagdala na kami ng electric fan kasi baka doon kami maka-overnight. Yun lang, bye!